Mapagpalang umaga muli sa ating lahat, mga minamahal. Ipaglingkod muli natin ang Ebanghelyo ni San Juan at ang ating talakayin sa araw na ito ay ang Juan Kapitulo 18, versikulo 12 hanggang 40. At ito po'y ating babasahin at ito po ang sinasabi. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifás na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote, kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpainit. Siya ay tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin
ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatuwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo ay ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari?" Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo. Kung araw ng Paskwa, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi," sigaw nila. "Huwag siya, kundi si Barabas." Si Barabas ay isang tulisan. Salamat sa pagkabasa at purihin ang Diyos sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 18, versikulo 12 hanggang 40. Dito mga minamahal ay himay-himayin po natin ang mga talata upang ating mabigyan ng katugunan at dagdag paliwanag sa ating nabasa at narinig, upang magkaroon tayo
lahat ng pagpapala mula sa pagkarinig ng mga salita ng Diyos. Kaya dito sa Juan Kapitulo 18, versikulo 12 hanggang 14, ay nalaman natin na dinakip na si Jesus. At pagdakip sa kanya, kaagad siya ay iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna doon sa biyenan ni Caiphas na si Anas. Si Caiphas ay siya ang mataas at pinakapunong saserdote sa panahon na iyon nang si Jesucristo ay dinakip at ginapos. At si Caiphas din ang humula na upang hindi magkagulo ang sambahayan at ang bansang Israel dahil sa pangaral ng Panginoong Jesucristo na marami na sa kanya ang sumampalataya dahil siya ay bumuhay ng mga patay, siya rin naman ay nagpagaling ng mga may sakit at gayon din naman ay pinalakad niya ang mga pilay, ibinalik ang pandinig ng mga bingi at ibinalik ang paningin ng mga bulag. Kaya maraming sumampalataya kay Jesucristo na siya ang Mesiyas at anak ng Diyos. Ngunit dahil sa hindi ito nagustuhan ng pinakapunong saserdote na si Caiphas, gayon din ang mga Hudyo at mga Pariseo ay ibig nila na patayin si Jesus. Kaya dinakip nila ito sa magitan ng pagkanulo ni Judas. Binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak, kaya nadakip si Jesus. At sa hudyat ni Judas, hinagkan niya si Jesus, kaya kaagad ito'y hinuli at iginapos at dinala sa biyenan ni Caiphas na ang pangalan ay Anas. At pagkatapos noon, ay ang mga alagad ni Jesus ay sumunod din. Lalo na si Apostoles Simon Pedro. Siya ay sumunod kay Jesus, gayon din ang isa sa mga alagad na nakilala ng pinakapunong saserdote ng alagad na ito ay kasama ni Jesus sa pagpasok sa bahay ni Anas. At si Pedro ay pinapapasok din nang tinawag siya ng isa sa mga alagad na kakilala ng punong saserdote. Ngunit, tinanong si Pedro, ng isa sa mga nagbantay sa pintuan, at siya ay kinausap ng dalagang nagbantay sa pinto. Tinanong siya ng dalaga, hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Ang sagot ni Pedro, hindi. Iyan ang unang pagkaila. Itinanggi ni Pedro na siya ay alagad ni Jesucristo. Kaya habang si Jesus ay nasa loob ng bahay ni Anas, kasama ang mga Hudyo, Pariseo, at mga Pariseo, siya ay pinagtatanong habang siya ay nakagapos. Gayon din, nandoon din si Caiphas. Tinanong siya tungkol sa kanyang mga katuruan.
kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi. Ngunit, ito ay pagkukunwari lamang nila dahil ibig nilang hanapan ng kasalanan si Jesucristo. Dahil alam nila na marami ng mga Hudyo ang naniniwala na si Jesucristo ay kanilang Mesiyas. Ngunit dahil sa pagbabanta ng mga Parisiyo at ang punong saserdote na kung ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo bilang Mesiyas at anak ng Diyos, sila ay palayasin sa mga sinaguga. Kaya habang si Jesucristo ay pinagtatanong, si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote. Juan, Kapitulo 18, versikulo 19 hanggang 24. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsalita sa madla, lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing lihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo, ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Kaya doon sa harapan ni Caiphas, si Jesus ay pilit nilang pinapaliwanag tungkol sa kanyang katuruan. Ngunit sabi ni Jesus, "Marami ang nakarinig at hindi ako nagsalita ng lihim. Dapat sila ang inyong tanungin." Ngunit sinampal siya isa sa mga Hudyo na nagbabantay kay Jesus. Kahit siya ay nakagapos, pinagsasampal si Jesucristo. Mga minamahal, ang mga pangyayaring ito ay talagang sukdulan ang karanasan ni Jesucristo na siya bagamat anak ng Diyos, siya ang Mesiyas, at tandaan natin, sa kanya nananahan ang Diyos Ama. Ngunit, dahil siya ay nasa kalagayang tao, ang papel ng anak ng Diyos ay magpakumbaba at tiisin ang mga paghihirap, panlalait at pagkukutya. At dito naranasan ng bugtong ng anak ng Diyos na kung saan nanahan sa kanya ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, pinagsasampal si Jesucristo. Nakita niyo mga minamahal kung papaano itinuring na isang makasalanan ang Panginoon at tagapagligtas sa katauhan ni Jesucristo. Ito kahit mga nangyayari ay wala man lamang tumulong sa kanya. Siya ay ipinagkaila pa
ni Apostol San Pedro. Dito sa Juan Kapitulo 18, versikulo 25 hanggang 27. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpainit. Siya ay tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling itinanggi ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Ang pagtanggi ni Pedro sa makatatlong beses, ito ay ang hula ni Jesucristo kay Apostol San Pedro. Samantalang sila ay nandoon din sa isang lugar na kanilang palaging pinagtitipunan, sinabihan siya ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 38. Nang itinuturo ni Jesucristo sa kanila ang bagong kautusan, ang kautusan tungkol sa pag-ibig sa isa't isa, tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 38. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit sumunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko man ay ialay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok, makatatlo mo akong ikatatwa o ipagkaila." Ito, mga minamahal, ang nangyari kay Apostol San Pedro. Itinanggi niya si Jesucristo ng makatatlong beses. Kaya sa kanyang pagtanggi ng makaitlong beses, tumilaok ang manok. Ganoon, mga minamahal, kamakapangyarihan si Jesucristo. Alam niya ang lahat ng mangyayari, pati na itong pagkagapos sa kanya. Ito ay kasama sa mga hula na siya walang tutulong sa kanya kung mangyari ang kaganapan ng hula. Sa kanyang pagdakip sa kanya, pagsampal sa kanya, at pagtanggi sa kanya, at hindi pagkilala sa kanya ng mga Israelita na siya ang kanilang tagapagligtas, siya ang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang kordero ng Diyos. Nasulat ito sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 1 hanggang 4. Na ito ang sinasabi ng hula. Isaias 53, 1-4. Sagot ng mga tao, "Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito?
Sino ang makapagpapatunay na pinapahintulutan ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-aakit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Mga minamahal, ang bugtong na anak ng Diyos na Hesukristo ay dumanas ng mga insulto, dumanas ng pagsasampal, dumanas ng sakit sa kanyang pagkagapos. Iginapos siya, kinutya siya, pinagsasampal siya. Ito ay katuparan ng hula ni Isaias sa Kapitulo 53, versikulo 1 hanggang 4. Kaya patuloy nating pagbasa sa Juan Kapitulo 18, versikulo 28 hanggang 32. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan at kaninuman." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. At sa versikulo 33, si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa iyong sariling kaisipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinapakiglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian." "Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Dito mga minamahal ay kahit si Jesucristo ay nakagapos at dinala sa gobernador na si Pilato upang pahatulan ng mga Hudyo ng kamatayan, ngunit naghanap ng katotohanan si Pilato. Tinatanong niya ang mga Hudyo bakit nila dinala si Jesucristo sa kanyang palasyo. Ngunit ang sabi ng mga Hudyo, "Hindi namin siya dalhin sa iyo kung hindi siya gumawa ng masama." Pero ang katotohanan, wala namang kasamaan na ginawa si Jesucristo, kundi siya ay isinasakdal sa mga ginagawang kabutihan ni Jesucristo. Pinagaling niya ang mga may sakit. Ibinalik ang paningin ng mga bulag.
pinapalakad ang mga pilay at ibinalik ang pandinig ng mga bingi. Yun lamang ang mga nagawa ni Jesucristo. At gayon din naman, siya ay nangaral na siya ang kanilang tagapagligtas. Ngunit ayaw nilang tanggapin si Jesucristo, bagkus kinikilala nila si Jesucristo na isang makasalanan. Dumalabag siya sa Sabat. Iyon ang kanilang pagsasakdal. At nagpakilala si Jesucristo na bilang anak ng Diyos. At isinakdal nila si Jesucristo sa paumusong. Kaya ibig nilang patayin si Jesucristo, kaya dinakip nila ito. Ngunit nakita ni Pilato na hindi niya sakop si Jesucristo, kundi sakop ito sa kautusan ng mga Hudyo. Kaya sabi ni Pilato, hindi ako dapat maghatol sa kanya, kundi hatulan ninyo sila ayon sa inyong kautusan. Ngunit ipinagpilitan ng mga Hudyo na hatulan ni Pilato si Jesucristo sa kamatayan. Kaya tinanong ni Pilato si Jesucristo kung siya ba'y hari. Sumagot si Jesus, ang kanyang kaharian ay hindi sa sanlibutan ito. Dahil kung narito sa daigdig na ito ay kaya niyang magpadala ng 12 batalyon na mga anghel upang lipulin ang kanyang mga kalaban. Ngunit sabi ni Jesucristo, hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kaya ibig palabasin ni Jesucristo na bagamat siya ay totoong hari, ngunit hindi pa napapanahon na maipakilala ang kanyang pagkahari, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi sa buong universo. Ngunit dahil sa kailangang masunod ang kautusan upang mangyari ang mga hula, kaya si Jesucristo bagamat siya ay anak ng Diyos, ay may papel siyang gagampanan. May misyon siya. Ang kanyang misyon ay ang mga tao, lalo na mga Hudyo, ay pabalikin sila sa katuwiran ng Diyos. Dahil ang mga Hudyo ay tumalikod sa kautusan. Kaya si Jesucristo ang nagiging kordero ng Diyos upang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Iyon ang naging misyon ni Jesucristo. Kaya kailangang manatili siya bilang alipin sa kautusan. Siya ang magiging kordero ng Diyos upang maging handog at mabigyan ng katugunan ang kautusan. Magkaroon ng kaganapan upang ang kamatayan ni Jesucristo ay magiging katubusan ng lahat ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Kaya nagpakumbaba si Jesucristo upang matupad ang kautusan. Bagamat siya ay nasaan yung Diyos, sabi ni Apostol San Pablo, ngunit siya ay nanatiling nagpakumbaba upang masunod ang kanyang misyon na isinugo sa kanya ng Diyos Ama. Kaya dito sa Juan Kapitulo 18, versikulo 38 hanggang 40, tinanong ni Pilato si Jesucristo, ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo,
Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Huwag siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya habang si Jesucristo ay nasa oras ng pagsasakdal, ng paglilitis, siya ay hinatulan na ng mga Hudyo batay sa kanilang kautusan na si Jesucristo ay makasalanan. Ngunit hindi gayon ang pagtingin sa kanya ni Pilato, ang gobernador ng Hudya na sakop ng imperyo ng Roma. Ibig ni Pilato na mapalaya si Jesucristo. Ngunit nagpupumilit ang mga Hudyo. Kaya sabi ni Pilato, mayroon kayong tradisyon na tuwing araw ng Paskwa ay magpapalaya ako ng isang bilanggo. Kaya sabi ni Pilato, kung ating basahin ang Mateo Kapitulo 27, versikulo 15 hanggang 18, ito ang sinasabi. Mateo 27:15 hanggang 18. Tuwing pista ng Paskwa, kinakaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan noon ay may isang kilalang bilanggo na ngagngalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesucristo o si Barabas? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit, isinigaw ng mga Hudyo, palayain si Barabas, hindi si Jesucristo. Mga minamahal, ito rin ang katugunan at kaganapan ng hula sa kautusan ng lumang tipan. Na si Jesucristo, bagamat walang kasalanan, pagdating ng pagpili kung sino ang dapat palayain, ang tradisyong ito ay nasusulat sa Leviticus Kapitulo 16. Ang tradisyon ng mga Hudyo na mag-alay ang kanilang mataas na pari ng isang kordero ng Diyos. At yung isa naman, kumbaga dalawang kordero, pagpipilian kung sino ang dapat ialay bilang kordero ng Diyos, ihandog o kakatayin upang mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang isang kordero o kambing ay doon bigyan ng kalayaan, ngunit dala-dala niya ang kasalanan ng buong Israel. Dito ngayon nangyari kay Barabas at kay Jesucristo. Si Jesucristo na walang sala, iyon ang ibig patayin ng mga Hudyo. Ngunit si Barabas na isang tulisan,
iyon ang kanilang pinalaya. Sa English, scapegoat. Pinili nila si Barabbas na isang makasalanan. Iyon ang kanilang pinalaya. Ngunit si Jesucristo na walang kasalanan, iyon ang kanilang ipinabilanggo upang patayin sa magitan ng pagpako sa krus. Mga minamahal, napakahalaga na ating pagbulay-bulayan ang Juan Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 40. Dito natin malaman kung papaano si Jesucristo ay kanilang iniinsulto. Dito natin malaman kung papaano si Kristo ay kanilang isinasakdal sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit upang matupad ang kautusan at matupad ang mga hula, si Jesucristo ay nagtiis upang kanyang maranasan ang pagkagapos, pagsampal sa kanya, paginsulto sa kanya, pagsigaw sa kanya, at pagpili sa kanya na kahit wala siyang kasalanan, iginigiit ng mga Hudyo na siya ang may kasalanan at si Barabbas ay walang kasalanan. Ngunit si Barabbas ay isang tulisan, pinalaya nila sa panahon ng Paskwa. At si Jesus na walang kasalanan, iyon ang kanilang ipapatay kay Pilato. Nawa ating maunawaan na tinanggap ni Jesucristo ang parusang kamatayan upang tayo na mga makasalanan ay mapatawad at mabayaran ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, tagapangaral ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadan Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen.